Yung storya po nito. So, first time dito sa interview ni Cap Rondi Vlogs na i-open ko po about diyan. First talagang siya yung nakaisip ng ganyang tawagan. Hindi naman siya officially na tawagan. Ano lang, bali nabigla ay nagtaka ako kung bakit sa mga post niya sa Facebook at TikTok meron siyang langga or ga na tawag. So hindi naman tayo mag-expect na ganyan na tayo yung tinatawag na ganyan. And then pagkatapos noon is yung ga is yan ang kanyang chinat doon after nang meron siyang message sa akin. And then sa huli meron ga. So, hindi ako makapaniwala na para sa atin yun. And then, after nun, talagang nagtatawagan na kami bilang ganyan. So, hindi ko din naisip at naalaman na alam pala niya yung meaning ng ganyan, yung langga. Kasi hindi naman siya Bisaya, Hindi diba? siya Bisaya. Hindi naman siya... And then, after nun, nung nabasa ko yung mga yung post na something like ganyan, kaya mo yan, pray ka lang kay Lord Ga. So may mga nagme-message sa akin. Ayan, in-screenshot nila yun yung post ni Rachel. And then sinend sa akin, sabi niya, uy Ga na pala yung tawagan nila. Pero wala akong kalam-alam na yun pala yung ano niya, pinost. And after nun, sinat ko siya, binilagyan ko ng Ga. Sabi niya, Ga. Tapos question mark. Oh, siya na ngayon yung nagtanong. Oh, siya yung tanong. Kasi nagtaka din siya siguro bakit alam ko ganyan. Then sabi ko naman, ganda yan, ganda. Sabi niya, okay. Bali ano lang. So after nun, nung medyo nag-chat kami na mga hating gabi na, doon niya, yung mga chat na meron ng mga ganyan tawagan. Then tayo naman, nilagyan din natin ng ga, and then after nagtuloy-tuloy na. And pati sa TikTok, ganyan. So, pero sa ngayon talagang hindi pa naman kami nag-uusap about sa ganyan. Bali, ano din, sinabayan ko din siya na ganyan. Mukhang may kami mutual understanding about sa ganyang bagay. Hindi namin napag-usapan pero nandun na, mukhang alam na niya at alam ko na din. Doon na yung diretso. Diretso. Pero talagang hindi naman kami nag-uusap about sa call sign kasi hindi pa naman kami official. Hindi naman kayo official yun. Kumbaga ano lang ninyo, kumbaga parang ano lang, sa mga biro-biro lang. Sa mga mag-best friend din, di ba? May mga tawagan din sila na kung ano man tolo. Kaya, halimbawa sa kanyang pinsan na si Trexie, Beb yung tawag nila tawagan. So siguro, okay naman sa akin yung ga kasi sa mga hindi nakakaalam, yan talaga yung sweet word na tawag mo sa isang tao. Dahil sa Bisaya o kaya sa mga Ilonggo, ganyan. Palangga or langga, ga. So, ayun. Talagang, nakakatuwa lang. Kasi, at least, medyo na kami. Ganyan. Kasi marami talaga, Ruel, na nag-expect talaga na na sana, at the end of the day, talagang kayo talaga yung magkakatuluyan ni Rachel. Kasi sa dami ng mga viewers nyo, halos siguro, kunyari, for example, sa 10 viewers nyo, halos siyam doon iboto sa inyong dalawa. So, 1 point lang yung pinaka, hindi pa kasi sabi nila bata pa. Pero hindi naman daw agad nagmamadali si Ruel at willing siya maghintay katulad ng mga una mong vlog, diba? Tapos yung sabi nga na sa dinami-dami simulan ang panliligaw kay Rachel. Ay, grabe talaga. Paano, sa amin lang is kung ano man ginagawa namin ngayon, talaga pagpasayaman kami ng mga tao, iba't ibang tao. So sa amin is pagpatuloy lang namin yun. Talagang naniwala kami sa destiny. Kung kayo, kami talaga. No? In God's perfect time kasi hindi naman tayo alam kung kailan darating yung para sa iyo. No? Kasi sa akin talagang kung siya, gagrant yan ni Lord. Humingi ako ng mga sign kung siya talaga yung the one. Pero sa ngayon talagang medyo compatible naman kami sa isa't isa. So, andyan pa. Kayo sa lahat ng bagay? Oo, ganyan. Ka-vibes din kami sa
Kasi meron pang ano eh, mga sa TikTok, parang nagkakasundo talaga kayo eh, no? Nagkakaroon tayo, maganda yung chemistry kumbaga. Kasi ano din, noon pa, nung hindi pa kami medyo close, talagang dinidescribe niya kung ano yung katangian ng isang lalaki na ideal. So, sa iyang mga ano, medyo sa akin, ganyan. And then, hindi ko naman talagang binubuhat yung sariling upuan ko. Ali, ano lang, ano man yung nakita niya sa akin, ano, isang malaking bonus na din. Kasi, number one talaga yung ano, gusto niya, Malaking yung factor yan. pagka matulungin, yan naman yung ating ginagawa, yung pagtulong ko. So, ano, wala. Pero before ano, may nagtanong pa nga doon, nagkaroon ka daw ba ng ano, strong relationship before you met her? Yan, before. Ano po, nung high school ako, since 2015, classmate ko. Then, magkaedad din kami. Then, hanggang 2018. Kayo talaga? Pero naghiwalay kami noong 2018. Nung nag-college na kami, first year college. And then, separate na kami ng school. Pinento lang. And then, yung auntie ko nagpapaaral sa akin, is nalaman niya na, ayun, may jowa na. So, ang gusto kasi niya, yung focus sa school. So, yung pinili ko talaga is i-pursue yung college para makatapos. So, ayan, Naghiwalay kayo. Kung pero, mas pinili mo yung pag-aaral. Pero ano naman, nag-uusap naman kami. And then, friend naman kami ngayon. Pero yung pag-iwalay namin is napagkasunduan. Meron naman kayo closure? Oo. And then, naiintindihan naman niya kung bakit ganoon nangyari. So, after nun, 2018, until now, talagang single. Single pa rin siya? Ay, ikaw? Ako. Di ba, naging single ka nga simulang 2018? 2018. Ano yung pagkakaiba nung dati mong past relationship ngayon sa magiging, kumbaga, future relationship mo? Ano yung pagkakaiba nilang dalawa na, bigyan na natin ng konting comparison. Sino sa kanila yung parang nakikitaan mo ng potential na magkakaroon kayo ng magandang kumbaga, more than friends or more than anything, magiging kayo talaga? Siguro, sa ngayon, kasi mas matured enough na ako. And then alam ko na yung paano i-handle yung isang relationship. Hindi kagaya noon na medyo puppy love nangyari doon kasi first year high school crush ko na siya. And then nung fourth year high school kaya kami nagka-jowa, kami na relationship official. So siguro sa ngayon kasi di ba sabi nila mas okay daw na mas matured yung lalaki. Tama. Kasi siya yung mag-handle, mag-guide sa kanyang jowa. So siguro sa ngayon, kasi alam naman natin si Rachel talagang nasa kanya yung katangian ng isang ideal girl. Saka family-oriented. Family-oriented niya and then sa kanyang pagka-responsible na babae, responsible na anak, sa kanyang papa. And talagang andun yung gabay para sa kanyang mga kapatid. Kung siya yung gumagabay, umaalalay hanggang paglaki. Pero may pagka-similarity kayo, di ba? In terms sa family. Ay, oo. Parang inuuna mo yung family mo. Oo, ganyan din. Ganyan din ako kasi alam naman ng mga ibang tao dyan na talagang inuuna ko, talagang sinusuportahan ko yung pamilya ko bago yung ibang tao. Diba? Charity comes from the family first. Diba? So, kaya ganyan din si Rachel. Bago siya, talagang iniisip niya kung papasok siya sa relationship, talagang kino-consider niya yung kanyang pamilya. Kung gusto niya maging stable. Maging stable pa bago niya unahin yung kanyang sarili. So, ayun, napaka-unselfish niya na tao. And then, sa atin, ganyan din naman tayo. So, sa ngayon talagang tuloy-tuloy pa rin yung yung pagsuporta sa kanya. Hindi lang sa kanya, pati din sa kanyang mga kapatid. Pero dahil sa di ba nakikitaan mo siya ng pagka-similarity sa sarili sa'yo, parang sarili mo ba? Mas dahil ba doon kaya ka mas lalong na in love kay Rachel?
Ay, oo, kasi medyo, Ay, grabe talaga. medyo yung, ano, nakikita ko din sa kanya yung ako noon, bilang estudyante, bilang tao, bali na sa kanya ko nahanap na yung talagang ano, hindi mahilig sa mga gusto yung nakafocus lang sa isang bagay. Ganyan. Ganyan din naman ako. Gusto ko makafocus ako sa pag-aaral. Yan, kung may mga distractions man, talagang hindi ko ilalaan yung buong oras ko para doon. And then, ano din pagka yung understanding ng tao. Marunong siyang umintindi anong mga bagay-bagay yan. And ganyan din naman tayo. So, kaya nga sinabi ko noon na kung halimbawa, nasa sa akin, mapa sa akin siya. And, Claim it. Oo. And then, ano, talagang sinasabihan ko siya na hindi naman siya magsisisi kasi nga kung ano yung kanyang personality, ganyan din naman tayo. Halimbawa, hindi niya gustong gumagala, ganyan. Kung saan. Study first talaga. Oo. Ganyan din naman tayo, diba? So, ayan. Kasi kung gusto mo talaga makuha yung goal mo, kailangan focus ka lang. Focus, ayan. Kailangan mong pagsikapan. And then, Kasi yung mga ano ba, kung mga yung lifestyle ba na sinasabi, mga katulad ng mga ginagawa ng mga estudyante, parang laro-laro lang sa kanila, lalo na kung meron sa kanilang nagpaaral talaga. Yung nasusustentuhan yung lahat ng mga pangangailangan nila. Parang relax-relax na yan. So yung lifestyle nila talagang iba. Yung study nila parang sineset aside nila pag may mga gimmick. No? oh, may mga ibang tao talaga na ganyan. Pero kung isa sa mga pinaghihirapan mo yung pag-aaral mo, hindi mo kumbaga focus ka, hindi mo pwedeng i-set aside kasi nga nandun ka sa goal mo na makatapos yung pag-aaral. Yun ay si Rowel yun. Kaya ngayon tingnan nyo naman, magna cum laude siya at nakikita niya rin kay Rachel na ganun din ang patutunguhan ni Rachel. Kaya nagkaroon talaga sila ng magandang chemistry sa ngayon. So siguro mga kalingap, hanggang dito na lang po muna, no? Dahil nasa yung mga katanungan na gusto nyo marinig kahapon na tinat nyo sa akin, dito na nasagot na ni Rowel. So siguro kung may panahon pa at magkaroon po tayo ng part 3 dito para po sa iba pa po nating ano. Huwag na po ninyo ipatulpo. Yeah, huwag nyo na po ako ipatulpo naman please naman. No? Pero ako sura. Ayo. Na hindi ka ba nagalanganan sa kanya na isang umurot ng basura o kaya ginagawa niya yun dahil sa pag-aaral niya? Ano, mas lalo akong bumilig sa kanya. Kasi nga, hindi na, medyo wala na tayong makikita mga ibang babae na sa ganyang itsura na hindi kakahiya yung ganyang trabaho. Oh yes, napakasipag Hindi talaga. lang pagsisigretate ng mga basura. Mas lalo akong naging proud sa kanya. Kaya nga, nakaka-proud. Kasi nga, hindi naman masama yung ginagawa niya. Forget nagpupulit ng basura is masama yung tingin natin sa kanya. So talagang nakaka-proud lang dahil isa din siya sa tumutulong sa kanyang tita o kaya sa pamilya ni Trixie. Kaya talagang ang meaning po ng nakaka-proud. Tingin ko meaning ang definition ng nakaka-proud is nakaka-inlove. Meaning na Bagong meaning po yun. double meaning na lang. So ito mga kalingap, hanggang dito lang po. Ng interview po ni Kapron D Vlog sa atin is maraming salamat po, nababasa ko po yung mga comments po ninyo doon, mga feedbacks. Salamat po kasi na-appreciate po ninyo, and then andyan po kayo na handang sumuporta po sa amin, and maraming salamat din po sa inyong mga compliments po para sa akin mga kalingap. Sa akin po talagang yung pagiging simple lang po natin, doon naman tayo nakikilala. So talagang nakakatuwa kasi na-appreciate po ninyo yung ating ginagawa mga kalinga. And dito po sa part 2, bali po ito, hindi po ito yung pinaghandaan na sagot. Imprunto po ito na katanungan, and then diretsahang sagot ko po. Talagang kung medyo nautal-utal, normal po yan kasi hindi po niya ako binraping kung ano po mga questions niya. Medyo nakaka-tense po ng mga questions. Kasi natakot na siya kapatulpo daw eh. Inyo si Kapron D Vlogs sa second part ng kanyang interview po sa atin. And
sa mga ano po dyan, sa mga iba't ibang grupo po ng Team Rochelle. Maraming salamat po sa inyong suporta po kay Kaprondi Vlogs. And yun po, maraming salamat po. And huwag na din natin kalimutan mga kalingap kay Kuya Val na channel, Val Santos Matubang at Edna Vlogs. And also po kay Kalingap. Maraming salamat po and